series. Yan. Alam niyo po ba, yung word na series na yan, ang sumira ng computer box nito. Sir Rob, si Autorans po ito. Yes po. Naibaba na namin yung itong transmission mo. Ano nga po yung mga concerns niyo po dito, sir? Yung sa transmission, lang po sir, yung sa maganit po kasi yung niya, yung clutch niya. Maganit yung clutch? So, opo. Oo. Siya, hindi siya full na bumabalik. Kailangan iangat pa ng paa. Opo. Tapos parang nabanggit nyo yata sa tao ko, lalagyan lang ng ng magic washer? Hindi, yun po ang sabi niya kanina, parang ganun po. Okay, oo. Hindi ko kasi sure eh. Oo. Eh sir, habang nag-uusap tayo, binablog ko na tong transmission doon mo. mismo sa flywheel. Kasi stock up po yung pilot bearing. Dumating yung time dito na halos hindi mo to maikambyo eh. Ngayon, ang nangyari lang, humiwalay yung pilot bearing. Ito, papakita ko sa video po Oo, papakita ko sa video. Ito. Yung pilot bearing nyo, ito kasi ay nakapasok dito sa may flywheel. Yan. Ngayon, ito, humiwalay na yung inyong pilot bearing at sunog na sunog po. Palitin na yung inyong linings, pati yung inyong clutch assembly. Manipis na rin po yung lining nyo. Pati po yung inyong pressure plate. Sunog din eh. Okay po. Ilang taon na po ba itong pressure plate nyo? 3 years. Alam ko 3 years. Ano po kayang cost ng sunog nun? Oo. Okay. Magkano po yung nun? Magkano po yung pyesa nun? I-check po natin ngayon sa supplier. Ano po ba ang plano nyo rito? Original tayo o replacement? Ito po ay replacement lang din to nakalagay sa inyo ngayon eh. Opo. Oo. So yun po, palit po tayo. Oo, palit tayo ng mga pyesa. Tapos, eto, pakita ko sa inyo yung pakita ko rin yung napakadumi po nung inyong transmission. Ayan, kita ba Glenn? Ayan. Yung nakaraang gumawa nito, hindi niya talaga nilinis. Nagpalit lang ng ng clutch assembly. Tapos yung release bearing nyo, stock up din po. So, papalitan po siya. Opo, stock up din to. Palit po lahat to, sir. Oo, siguro ang hindi lang papalitan dito kung sakali, kung makakalusot pa tong fork. Pero kung hindi na makakalusot itong fork, magpapalit din po tayo. Sige, pang-message po sa akin magkano yung abutin ng pyesa. Opo, i-update po kayo ni Jamie po. Okay, sige. Okay po. Saka kung ano man yung makita pa namin dito, sir, i-vlog ko na, isasama ko na rin sa vlog para at least may reference po kayo. Okay, sige. No problem naman. Okay po, sir. Okay po. Thank you po. Sige. Okay po. Thank you. Opo, thank you po. Yung huling gumawa nito, pinalitan to ng clutch assembly, hindi man lang nilinis itong mismong transmission. Yun ang naging dahilan kung bakit dumumi itong pilot bearing. Yung nakikita nyong langis na yan na parang alkitran, ito po mismo yung grasa na nakakarga dito sa pilot bearing. Since nag-stack up dahil sa sobrang dumi, dito po nakapasok yan. Ayan. Sa sobrang dumi po nitong transmission, pumasok dito yung mga dumi na yan, dito sa pinaka main drive, saka dito sa pilot bearing, nag-stack up to. So yun ang naging reason kung bakit nag-overheat at lumabas yung mga grasa. Dahil nga po doon sa dumi, ayan, hindi man lang nilinis yung nung dating gumawa yung transmission. Kaya kung halimbawa po mga kapatid, nandiyan kayo sa mga probinsya at hindi kayo makakarating dito sa Autorans, o sabihan nyo po yung gagawa ng inyong transmission, yung magpapalit ng mga clutch assembly, talagang linisin po yan ng todo. Hanggat maaari ay walang dumi na makakapasok. Sigurado naman ako, buo pa yung goma nito. Buo ba yung goma nito sa gilid? Ito yung rubber boots. Buo naman po yung rubber boots niya. Ayan. Sige, ito na Kuya Alo. So yun mga kapatid, dapat palaging malinis yan pagka kayo ay nagpalit ng clutch assembly kasi may experience nyo talaga itong nangyari na to. Almost 3 years pa lang daw nung pinalitan niya, nung may-ari ng clutch. Pero bakit ganito na nga ang nangyari? Nag-stack up pa yung kanyang pilot bearing. Ngayon, ang isang problema natin dito, baka lumaki yun. Kasi umikot to eh.
Baka lumaki ngayon pinapasukan nito dito sa crankshaft. Halika dito, Glenn. So isa to sa magiging problema natin. Medyo maganit pa rin, Kuya Nel, kasi tinamaan tong portion na to. Ayan, oh. Oh. So, kailangan pa rin liyahin ng konti. Anyway, teka muna, Kuya Nel. Mga kapatid, yung unang video na nakita nyo, sobrang dumi nito. Hindi ito nilinis nung nakaraang gumawa. Basta pinalitan niya ng clutch assembly, hindi niya nilinis. Kaya ang nangyari, dumumi itong shafting na to, nitong main drive, at kumapit yung pilot bearing. Akin yung pilot bearing na luma. Ayan. Kumapit ito ng gusto, kaya ito po ay nasunog. Lumabas yung mga grasa sa loob. Akala mo nga alkitran doon sa unang video natin. Ito mga kapatid, kapag ka po na-experience nyo na ayaw halimbawa, primera, kumambyo, segunda, tersera, ngayon babalik kayo ng segunda o kaya nasa kwarta kayo, babalik kayo ng tersera, ayaw pumasok dahil nga po ito ay stock up. Pag ito po ay stock up, ang mangyayari mga kapatid, ikot lang din po ng ikot itong flywheel at pinaiikot niya itong spline. Kunin mo nga yung yung clutch lining, Ron. Ayan. Pakita ko po sa inyo kung ano yung magiging malaking damage kapag ka hindi nyo naiayos or nalaman kung ano yung problema. So ito yung clutch lining. Ito pong pilot bearing ay nakakabit doon sa flywheel. Kuya Nel, buhatin mo yung flywheel. Mabigat nga lang yan. Okay. Ito yun yung flywheel. Yan. Naku, ang bigat niyan, Ron. So yung flywheel, umiikot ito kasama nung makina, nung sigunyal. Ngayon, itong pilot bearing, dyan niya nakalagay. Ngayon, pag nag-stock up, itong pilot bearing na nakakabit dito sa spline, dapat hindi Pag nag-stock up yan, kapag ka nag-neutral kayo, syempre pag nag-neutral kasi kayo, dito wala nang koneksyon itong main drive dito sa mekanismo sa loob. Pero kapag inaapakan nyo yung clutch, humihiwalay yung ating pressure plate ko, ang pressure plate. Yan. Okay. Ito. So, aapakan yung clutch, itutulak ito ng fork. Pag itinulak ito ng fork, itong plate na to pumapasok doon. So, pagpasok nun doon, hihiwalay siya rito para makaikot at makakambyo ka. Kaya lang, pag ito stock up, kahit na humiwalay ito dito sa pressure plate at dito sa flywheel, kung stock up to, hindi ngayon titigil ng ikot itong lining. So, kapag hindi tumigil ng ikot itong lining, iikot din yung spline. Iikot yung main drive, umiikot sa loob, hindi ka talaga makakakambyo. Kaya ang gagawin mo, papatayin mo muna yung makina para makakambyo ka kasi hihinto lahat ito pag patay ang makina. Saka mo maipapasok sa kambyo. So, pag ito nag-stock up, yun ang magiging problema mo. At dahil sa ito nga ay nag-stock up, umiikot ng todo, humiwalay na dito sa flywheel. Nung buksan nila Ron to, nakabagsak na lang yan dyan no? Nahulog na lang. So, ito na yung bago. So, ang lesson dito mga kapatid, dapat palaging malinis ang inyong transmission kapag pinalitan ng clutch assembly. Sino ba naglinis ito? Si Kuya Nel. Okay. So, ito bago lahat doon sa may-ari. Palibasa, hindi ka nakarating dito. Pakita namin sa'yo, bago lahat ang pyesa mo. MBDO 590 Mitsubishi XCD. Okay, ito rin. Bagong repace. Tapos, bagong repace ang inyong flywheel. So yun po mga kapatid, kaya pag sa mga ganitong mga pyesa, kailangan palaging malinis para hindi mag-stock up yung pilot bearing dito sa main shaft or doon sa sa shafting na ito. Ayan, sa main drive. Okay. Nakasentro na mga kapatid. Mga kapatid, ito pag nagkakasa kayo ng clutch assembly, yung pressure plate, mapapansin nyo pantay na pantay ito. Yan yung tamang kasa. Yan yung tamang clearance dapat nitong diaphragm na to. Dapat namamantay siya, pantay na pantay, patag na patag. Para konting tulak lang nung release bearing, aapakan mo yung clutch pedal, konting tulak lang nung fork dito, aangat na kagad yung plate. At yung clutch lining naman ihiwalay, kaya makakakambyo ka na. At yun po ay mas malambot. Pero kung ito ay medyo nakaumbok na ganon, nakaangat siya dito, ay nako, matigas yan. Kaya yung mga nagkakasa ng ng clutch, yung pressure plate,
yung mga nagdi-DIY, pag hindi pantay ito, asahan nyo, matigas ang clutch nyo. Yung magic washer ito, oh. Naglagay tayo ng washer, yan. No? Yan yung pinaka-magic washer. Itutulak niya yung fork para gumanda yung kanyang lever, no? Para lumambot ang iyong clutch. Marami na akong mga vlogs tungkol diyan, hanapin niyo na lamang po at ipinaliwanag ko po ng eksaktong-eksakto, kompletong-kompleto kung bakit lumalambot ang inyong clutch kapag ka naglagay ng magic washer dito sa pivot ball. Ayan. Naubos ang karga ng baterya saka i-start. Mga kapatid, kagabi ito ay tinaw dito sa amin, alas 11 na ng gabi. Malaki ang problema nitong Toyota Raze na to. Kasi hindi talaga mapa-start ng mga gumagawa. Ngayon, saka papa-start nila, papa-start. Yun, nasunog yung starter. Nawalan ng karga yung baterya. Pati doon sa fuel pump, kalas-kalas yung mga upuan nito sa likod kasi nga, chinek din nila yung fuel pump. I-explain ko sa inyo lahat yan mamaya, mga kapatid, para malaman nyo kung sakaling mangyari sa inyo yung problema nitong Toyota Raze na ito at posibleng mangyari talaga sa inyo, wag nyong ma-experience yung na-experience nung may-ari nito na nagkanda problema siya, hindi pa rin umandar yung kanyang sasakyan. Naririnig nyo po siguro kapag kayo ay tumitirik or humihinto ang inyong sasakyan dahil low bat, no? Mahina ang karga ng baterya, hindi na maka-start ang inyong starter. Ano ang madalas na naririnig nyo sa mga mekaniko? No? It starts with the letter S. Ano po yun? Series. Yan. Alam nyo po ba, yung word na series na yan, ang sumira ng computer box nito. Kasi naman, dahil sa pagkakaintindi niya ay series, pinagdugtong. Ganun po kasi ang series, di ba? Series ng nobela, dugtungan po yun. Pero iba naman yung wakasan sa mga comics ng araw. Ibig sabihin, pagka binasa mo yung isang istorya, may wakas kagad. Pero meron din yung series, may kadugtong. Ngayon, palibasa, hindi naman siya mekaniko. Nung ayaw nang umistart ng makina niya, sinabihan na i-series mo yung baterya. Kumuha ngayon ng isa pang baterya at isiniris doon sa baterya nito. Buksan nga natin to. Medyo matagal na rin naka-stock. Kasi nga, nahirapan na rin yung mga gumagawa nito. Hindi nila alam kung ano ang naging problema. Chinek na rin nila yung BCM nito, yung body control module. And ang dami na nilang pinagagalaw, pati yung tangke doon sa likod, i-chinek nila yung fuel pump. Kasi nga, nung ito ay nilagyan na nila ng baterya, redondo lang ng redondo, start sila ng start, redondo ng redondo, ayaw talagang tumuloy. Hanggang sa humina na nga ulit yung bateryang nilagay nila, after nilang masiris, umusok pa yung starter, nasira pa yung starter nito. Nakakalungkot dahil napakialaman yung sasakyan na hindi naman nila alam na napakaselan po ng mga sasakyan na mga naka-electronics na. So ito po mga kapatid, bumigay na yung kanyang ECM, yung kanyang computer. So ito po ay mayroong LO code. So ito yung hinahanap natin sa ngayon. Yan, made ng Bosch. Okay? So doon sa kinukuhanan namin sa supplier, wala pa pong available. Kaya maghahanap pa kami nung computer box na ito. Na-lowbat, hindi ma-start. Tapos may nagsabi i-series mo. Yan ginawa, siniris yung baterya, pinagdugtong. Kahit sabihin mo po na halos dead bat na yung isa, may voltahe pa rin yan. At yung voltahe na yon, kahit sobrang hina niyan, pero yan naman ay naging 24 volts dahil malakas yung isang baterya, yung isa naman ay mahina na, pero magko-connect pa rin yung kuryente, pero yung voltahe niyan madodoble. Kayang-kayang sirain po itong ECM. At ganun po ang nangyari dito. Huwag nyo pong paniniwalaan yung series. Mali po kasi yun. Dapat po parallel. O kaya kung sakaling ma-encounter nyo yung ganitong problema, tanggalin nyo yung lumang baterya at kabitan nyo ng bago. Kung hindi nyo alam yung parallel. Kaya nga merong nabibili na kable, pagdating doon sa pangkonekta sa baterya, pinagsama mo yung positive at positive, pinagsama mo yung negative at i-start mo. Ganun lang po yun mga kapatid. Kaya ito, sorry, sa may-ari nito, wala tayong magagawa kung hindi magpalit po ng computer box. Dahil ito po ay defective na. Doon sa mga may truck, no, naka 24 volts, nilagyan mo
ng car stereo na 12 volts, sigurado sira ang car stereo mo. Ganun lang din po kasimple ang nangyari po dito sa Toyota Race po na to, kaya po nasira ang kanyang computer box. Nako, hapon na, dapit hapon na. Ayan, tad na naman tayo ng trabaho. Ito si Ka Richard, nagpalit ng timing belt. Ayan. Smile, smile, smile. Ayaw ilabas ang ano. Okay, ito, Estrada. Ito na yung kanyang block. Ito na yung kanyang cylinder head. Bubuin na po namin mamaya. Ito naman yung crosswind. At ito yung BIOS. Okay na po ang automatic transmission nito. Tapos na, ka-overhaul lang. At ito naman po, binababa yung makina ng Innova. 2GD ba to? 1GD? 1GD. Pusing. Ito kasing makina na to, binaba namin kasi blue by na. At iba na rin yung under niya. Ngayon, nakita namin itong nut, palabas na. Kakaunti na lang, lalabas na oh. Kakaunti na lang. Binaklas na rin kasi ito ng iba. Ngayon, narang hindi ata naayos pagkabalik. Isang pagkakamaling under pa nito, mabiyahe malayo, tanggal na to. Due for overhaul din po mga kapatid. At ito namang isa, ibababa din ang makina nito. Itong Montero. Pakipanood nyo po itong mga bisita ko nitong mga nakaraang araw. At nagpapasalamat po ako sa Dabarkads kay Kuya Wally Bayola. Narito po siya kahapon. Maraming salamat sa iyo, Kuya Wally. Okay mga kapatid, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan mga kapatid, na-meet ko dito sa Ali, sa UP Uptown. Ayan, si Ka Anthony Pardo at saka po si Ka Nancy Pardo. Taga-lokal po sila ng Millwoods sa Canada po. Hi po. Hi sir. Magandang gabi po. Ito po. Ayan, opo. Late birthday treat ko lang po sa family ko. Nag-birthday po kasi ako noong 29. Complete pa ako niya sir. DJ Karen.